halimaw ay walang pakundangan sa pagsasabog ng lagim. Kung kaya hanggang magagawa, dapat takasan niluman ang kampo ng dilim upang makaligtas sa tiyak na kamatayan. Paano matatakasan ang halimaw kung hindi na nga ito nag-iisa at nakadikit pa sa sariling katawan? Narito ang unang bahagi ng makapangalisang balahibong kwentong tampok sa linggong ito. Pinamagatang mga halimaw sa dibdib ni Roselia. Sa isa na naman, gabi ng lagim. Itay! Itay! Rosela! Ay, tulungan niyo ako! Bakit, anak? Ano nangyari? Bakit ka umiiyak? At bakit sapo mo yung magkabilang dibdib mo? Hindi ko alam kung bakit, Tay. Nagising na lang ako na kumikirot yung magkabilang dibdib ko. Ha? Ngayon lang po ito nangyari sa akin. Ngayon pa naman po kaarawan ko sa aking kalabing 8 taong gulang. Ikalabing 8 taong kaarawan? O hindi. Itong panahong pinanggit ni Maura sa kanyang sumpa. Isinusumpa ko, Lino. Pagtungtong na magiging anak mo sa kanyang 18 taong gulang, magaganap sa kanya ang lagim ng aking sumpa. Ang sumpa ng mangkukulang! Hindi maaaring magkatotoo ang sumpa ni Maura. Ano pong pinubulong niyo, Itay? Rosela, dadaling kita sa ospital para malaman natin ang dahilan ng biglang pagsakit ng dibdib mo. Ay, bilisan natin, Itay. Habang tumatagal, lalong tumitindi ang kirot ng dibdib ko. Huh? Parang inahaluka yung magkabilang dibdib ko. Sasakit! Ay, napakasakit! Lino, mawawala rin ang pagsakit ng magkabilang dibdib ng anak mo. Yan ang dahilan. Kaya naparito ako sa iyo, Maura. Pero hindi ang galit na matagal nang nakabilanggo sa puso ko. Matagal nang nangyari. Hanggang ngayon, hindi pa rin nabubura sa utak ko, sa puso ko, ang panluloko mo sa akin. Hindi kita niloko. Pinapaniwala mo kung mahal mo ko. Totoong minahal kita. Bakit pinagpalit mo ko sa ibang babae? Nagkataon lamang na natuto akong magmahal sa iba. Pagmamahal na higit sa pagtinging inukol ko sa iyo. Kaya nakipagtanang ka sa iba? Kesa naman ikaw ang pinakasalan ko. At habang buhay akong makisama sa iyo, gayong may iba akong mahal. Labis mong sinugatan ng damdamin ko. Kaya nag-aral ako ng karunungang itim para makipaghiganti sa'yo. Humingi na ako ng tawad sa iyo noong bago ako nag-asawa. Hindi kita pinatawad. At hindi kita mapapatawad kailanman. Kaya sumumpa ako. Ako nagkasala sa iyo, Maura. Bakit idinamay mong anak ko sa galit mo sa akin? Nabalot na ng sumpa ang pagkatao ng anak mo. Nakikiusap ako sa iyo. Nagmamakaawa. Bawiin mo na ang sumpa mo sa anak ko. Namatay na ang asawa ko sa pagsisilang kay Rosela. Ayokong mawala pa sa akin ang anak ko.
Rosella, matutuwa ang itay mo pag uwi niya. Parang nagdahilan ka lang eh. Hindi ko nga rin maintindihan, Gemo. Nung nakaraang araw, nung na sumakit ng matindi yung magkabilang dibdib ko. Kaya nga alalang-alala sa'yo kaming mga kaibigan mo. Lalo pa nang mabalitaan kong isugod ka ng itay mo sa ospital. Ang importante na wala na yung kirot sa dibdib ko. Bakit ka biglang natigilan, Rosella? Gemo, may gumagalaw sa dibdib ko. Gumagalaw? Parang may gustong lumabas sa magkabilang dibdib ko. Doktor, ngayon niyo ako pinababalik dito sa ospital. Mr. Lopez, malinaw ang resulta ng x-ray sa anak mo. Ano hong sakit ng anak ko? Wala kaming makitang dahilan ng pagsakit ng magkabila niyang dibdib. Kung gano'n, malamang na totoong kinababahala ko. May sinasabi ka, Mr. Lopez? Walang sakit si Rosella. Ang biglang pagsakit ng dibdib niya ay kagawa ni Paura. Ang mangkukulam. Anong kailangan mo, Lino? Paura, kahit nakatalikod ka, alam mong nagbalik ako? Walang malilihim sa gaya kung mangkukulam. Bakit ka nagbalik? Anong gusto mong gawin ko para mapatawad mo ko? Walang makapapawi sa naging galit ko sa'yo. Sabihin mo ang gusto mong mangyari. Ang gusto mong gawin ko. At lahat gagawin ko. Bawiin mo lang ang sumpa mo sa anak ko. Walang makapapawi sa sumpa ko sa anak mo, Lino. Paura. Habang buhay na niyan tataglayin sa kanyang pagkatao. Ang sumpa ng mangkukulam. Sabi ni Itay, tiniyak ng doktor na wala akong sakit. Ano naman ang dahilan ng biglang pagkirot ng magkabilang dibdib ko nung nakaraang araw? Gumagalaw na naman yung magkabilang dibdib ko. Paulit-ulit. Malakas ang paggalaw. Rosella! May tumatawag sa akin. Rosella! Oh, may dalawang tumatawag sa akin. Ako lang nandito sa kwarto. Sino tumatawag na yun? Nasaan sila? Lalong kumalaw ang magkabilang dibdib ko. Unti-unti nawawak ang damit ko. Dito sa tapat ng magkabilang dibdib. Parang may umangat-ngat sa damit ko. Ano itong lumalabas sa magkabilang dibdib? Mga mukha. Mga nakakakilabot na mukha ng halimaw. May mga halimaw sa dibdib ko! Ang bilis humaba ng mga talahib dito sa likod bahay. Tay? Oh, Rosella, gising ka na pala. Nakapagluto na ako ng almusal, anak. Mauna ka nang kumain. Tatapusin ko itong paggapas ng mga talahib bago ako mag-almusal. Tay? Tignan niyo yung balat sa mukha ko. Pati dito sa mga kamay at braso ko. Ha? Bakit ka nagkaganyan? Hindi ko po alam. Nagising na lang ako. Ganito yung nangyari sa akin. Nahulubot ang balat mo. Parang tumanda ka. Bakit ako nagkaganito, Tay? Para po akong isinumpa. Rosella! Tama lang na hindi mo ipinalam sa itay mo ang tungkol sa amin ni Susa hanggang sa makaalis siya. Susa?
Si Diogo naman ang nasa kanang dibdib mo, Rosella. Mga halimaw! Tama ka. Mga halimaw kami na nakadikit sa katawan mo. Kayo, ang may kagagawan. Kaya nangulubot ang balat ko. Mawawala rin ang pagkulubot ng mga balat mo. Mananariwa uli ang katawan mo at mas gaganda ka pa kaysa dati. Kung susundin mong yung utos namin sa'yo. Na malupot ang balat mo dahil nagugutom kami. Kapag nakakain kami at nabusog, magiging bata ka na uli at maganda. Kaya dapat mo kaming bigyan ng aming pagkain. Mag-alay ka sa amin ng makapagpapabalik sa iyong kabataan at kagandahan. Anong pagkain ang iaalay ko sa inyo? Puso ng isang lalaki. Puso ng isang lalaki? Itay! Huwag kang mabahala, Rosella. Habang nagtatagal, lalong nangungulubot yung balat ko. Lalo ako nagmumukhang matanda. Sabi ko naman sa'yo, gagawa ako ng paraan para mabalik sa dating itsura mo at magamot ang sakit mo sa balat. Hindi ordinaryong sakit sa balat ang nangyari sa akin. Huwag kung ano-anong isipin mo, anak. Gagaling ka rin. Ipinatawas na kita sa isang albularyo. Isinuot ko na po ay yung kwintas na bigay ng albularyo na pangungontra sa masasamang espiritu at maligno. Pero wala pa rin pagbabago sa itsura ko. Rosella. Ikaw bang nagpatuloy ang pagtanda ko? Baka tuluyan ako mamatay. Bakit balot na balot ng kumot ang muka at buong katawan mo, Rosella? Gimo, matalik tayo magkaibigan kaya pinatuloy kita dito sa bahay namin. Hindi ako napapakita, nakikipag-usap sa ibang tao. May problema ka ba? Alam ko mapagkakatiwalaan kita, kaya hindi na ako maglilihim sa'yo. Ipapaalam ko't pakikita sa'yo ang mabigat kong problema. Ano? Parang gumagalaw ang magkabilang dibdib mo, Rosella. Talagang gumagalaw mga ito. Dahil may nakadikit sa katawan ko ng mga mukha ng halimaw. Mukha ng halimaw? Oo. Nakakakilabot na halimaw na nag-uutos sa akin. Rosella. Ipapakita ko sila sa'yo para maniwala ka. Hindi na kailangan, Rosella. Lahat ng sabihin mo, pinaniniwalaan ko. Kaya gagawin ko ang lahat para matulungan ka. Kimo? Pangako, Rosella. Tutulungan kita. Ano man ang misteryo at lagim na nangyayari sa'yo. Lino, kung noon ay iniwasan mo ko, ngayon naman, paulit-ulit kang nagbabalik sa akin. Maura, tumalab na ang sumpa mo sa anak ko. Kasalanan mo! Huwag na natin pag-usapan ang nakaraan. Ikaw ang dahilan. Kaya sumampalataya ako sa Panginoon ng kadiliman. Kaya yumakap ako sa gawain ng mga kampo ng dilim. Hindi na ako makikiusap sa'yo. Hindi na ako magmamakaawa sa'yo. Pero binabalaan kita. Lino! Sa ayaw at sa gusto mo, bawiin mo ang sumpa mo sa aking anak. Kapag patuloy mong pinahirapan si Rosella, kapag napahamak siya dahil sa kagagawan mo, papatayin kita. Father Rod, nakikiusap po ako. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Hindi mo kailangang makiusap at magmakaawa, Gimbo. Mula nang maging parish priest ako sa parokyang ito, lahat ng lumapit sa akin, tinutulungan ko. Father, paano po kaya natin matutulungan si Rosella? Huwag kang masyadong mabahala at mag-alala. Lahat ng problema may kalutasan.
sa tulong ng ating Panginoon. Nasabi ko na po sa inyo ang mabigat na problema ng kaibigan ko. Tutulungan natin siya. Ipagdadasal natin. Father, At bibigyan kita ng malamang na makatulong sa kaibigan mo para mulutas ang nangyayari sa kanyang misteryo. Sinaktan mo na ako ng labis noon, Lino. Kaya sinumpa ko na magmahal. Kaya naging baton na ang puso ko. Ngayon, pinagbantaan mo naman ang buhay ko. Sa ayaw at sa gusto mo, bawiin mo ang sumpa mo sa aking anak. Kapag patuloy mong pinahirapan si Rosella, kapag napahamak siya dahil sa kagagawan mo, papatayin kita. Wala kang magagawa laban sa akin. Ang hindi ko nagawa sa iyo noon, Lino, ay gagawin ko ngayon. Magsasagawa ako ng ritual at orasyon para sa iyo. Para sa iyo ang manikang basahan ito na magiging replika ng iyong pagkatao, Lino. At ang karayom na ito, ang mga ito ang gagamitin ko laban sa iyo, Lino. Kaya bago mo pa magawa ang banta mo sa akin, bago mo pa ako mapatay, kukulamin na kita. Rosella, ang itay mo. Hindi pa umuuwi, Gimo. Malamang naghahanap pa ng paraan para matulungan ako. Ihintayin ko sana siya para hingi ng kanyang pahintulot sa gagawin ko. Anong gagawin mo? Pero baka maging huli na ang lahat para sa'yo Kaya susundin ko na ang mungkahi sa akin ng pare para matulungan kita agad. Kahit wala pa ang itay mo. Anong laman ng botelyang yan? Holy water ito. Benditadong tubig. Oo. Ilantad mo na ang mga halimaw sa dibdib mo, Rosella. O sige, susundin kita. Ayan. Nakalantad na sila. Nakakakilabot ang kanilang anyo. Parang natutulog sila. Ngayong nakalantad na ang mga halimaw sa magkabilang dibdib mo, sasabuyan ko na sila ng holy water. Anong klaseng kampo ng dilim ang mga halimaw sa magkabilang dibdib ni Rosella? Umusok sila nang sabuyan ko sila ng holy water. Pero hindi sila namatay. Ang masaklap pa, pati si Rosella nasaktan at parang napaso sa holy water. Ay, ano ba? Walang madaang tricycle. Maglalakad na lang ako. Tatakbo na lang ako papuntang simbahan para maisangguni ko sa pari ang nangyari. Para maturuan niya ako kung paano ko tuluyang mapupuksa ang mga halimaw sa magkabilang dibdib ni Rosella. Gabo! Mang Lino. Oh, bakit ka umahangos? At bakit parang ligalig ka? Mabuti po dumating kayo. May dapat po kayong malaman tungkol sa inyong anak. Anong da... Oh, ang ulo ko. Mang Lino? Biglang kumilat ang ulo ko. Napakatindi ng sakit. Parang binibiyak ang ulo ko sa sobrang sakit. Rosella, nakadikit kami sa mga dibdib. Iisang katawan tayo. Pero tinadayturo mo kami. Habang natutulog kami,
Pupuksain mo kami! Mga halimaw! Kaya paparusahan ka namin! Ah! Gagamitin namin ang aming kapangyarihan para parusahan ko! Ah! Bakit namin ang magkabilang kapit mo? Nahihirapan ka namin hanggang sa isumpa mong isinilang mo! Tama na! Hirap na ako! Tigilan niyo na! Pagpaparusa sa akin! Titigilan lang namin ang pagpapahirap sa'yo. Hindi ka na makakaramdam ng kirot kung susundin mo ang aming utos. Sumagot ka, Rosella. At kung hindi, lalo ka na yung pahihirapan. Hindi! Tama na! Hindi ko na matatagalan ang kirot sa katawan ko! Susundin ko na utos niyo! Tigilan niyo na ang pagpapahirap sa akin! Tama. Rosella, para hindi ka na namin pahirapan, mag-alay ka sa amin ng puso ng isang lalaki. Magsabog ka ng lagim! Ayoko magsabog ng lagim. Hindi ko maaatim yun na maminsala o magpahamak ng kapwa ko. Pero anong pipiliin ko? Patuloy akong pahirapan ng mga halimaw o magpatuloy ang aking pagtanda? O sundin ko ang mga kampo ng dilim? Para! Ako tayo. Minyong? Ha? Ako si Rosella. Magkalugar lang tayo. Rosella, ikaw pala. Hindi kita nakakilala kagad kasi nakatalokbong ang ulo mo. Pati ng halos buong katawan mo. Giniginaw kasi ako eh. Ganun ba? Kailangan ko magpainit. Ha? Gusto mong mainitan ka? Oo. Bay, Pwedeng ikaw yung magbigay ng init sa katawan ko. nagbibiro ka ba? Hindi. Totoo yun. Patutunayan ko sa'yo, hindi ako nagbibiro. Doon tayo sa lugar na magkakasarili ng tayo. Bay, matagal na kitang kursunada. Kaya hindi kita maaaring tanggihan. Sige. Halika, sakay na sa tricycle ko. Oo. Dadaling kita sa lugar na magkakasarili ng tayo. Doon sa walang i-istorbo sa atin. Talaga. At mabibigyan ko ng hinahanap mong init ang iyong katawan. Kemo. Kamusta na po ang pakiramdam niyo, Mang Lino? Gumikirot pa rin ang ulo ko. Dadalhin ko na po kayo sa ospital. Wag. Hindi magagamot sa ospital ang biglang pananakit ng ulo ko. Kaya, nagpaalala na lang ako sa iyo rito sa bahay namin. Si Rosella. Kanina pa pong pagdating natin, tinawag natin siya. Pero hindi siya lumapit. Wala rito sa bahay ang anak ko. Umalis po siya? Malamang. Saan naman po pupunta si Rosella sa ganitong disoras ng gabi? Hindi ko alam. Kaya mo pakiusap, harapin mo siya. Paano po kayo, Mang Lino? Iwan mo muna ako. Hanapin mo ang anak ko. At baka may masamang mangyari sa kanya. Tamang-tama itong pinagdalan mo sa akin, Minyong. Masukal dito sa gilid ng highway. Walang makakita sa atin dito, Rosella. Lika, liwanag ng buwan lamang ang magiging saksi sa ibigay ko sa yung init na hinahanap mo. Dito. Sige. Ganyan nga, Rosella. Magubad ka na at magdamog kitang paliligaya. Rosella, yakapin mo siya. Hawakan mo siyang mabuti para masakmal namin siya. Teka. Ano to? Nasa magkabilang dibdib mo. Mga mukha ng halimaw. Nakakakilabot ang kanilang anyo. Nanlilisik ang malalaki nilang mga mata at ang haba ng kanilang matutulis na mga pangil. Mamamatay ka, lalaki. Hindi. Babangin namin ang aming mga pangal sa katawan mo. Hindi. Sasakmalin namin ang dibdib mo. Wag. Lalamunin namin ang iyong puso.
Rosella! Ha? Ah? Mabuti nakita kita. May ibibigay ako sa'yo para magkatawagan tayo. Kimo? Saan ka ba galing? Ha? Bakit humahangos ka? At bakit may bahid ng dugong damit mo? Naghahanap kasi ako ng pwedeng makatulong sa akin para mawala yung mga halimaw sa dibdib ko. May nadaanan ako sa gilid ng highway. Tricycle driver na kalugan natin, si Minyong. Nasaan siya? Nakita ko nakabulagta. Hinawakan ko siya para tanungin kung may maitutulong ako sa kanya. Pero duguan siya. Tsaka patay na. Rosella? Oh, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Nagbalik na uli ang dati mong anyo. Ha? Hindi na kulubutang ang kakamay at braso ko? Makinis na uli ang mukha ko. Maganda ka na uli, Rosella. Bakit kaya biglang nagbalik ang dati mong anyo? Ha? At lalo kang gumanda. Maura, Inaasahan ko na ang pagdating mo, Lino. ang manikang basahan na hawak mo. Ito ang replika ng pagkatao mo. Tamang hinala ko. Kinukulam mo ko. Katibayan ang karayom na yan na nakatusok sa ulo ng manikang basahan. Kaya panay ang pagsakit ng aking ulo. Hindi ko lang pasasakitin ang iyong ulo. Hindi lang kita pahihirapan. Tatapusin ko na ang buhay mo. Bago mo ko mapatay, uunahin kong wakasan ang buhay mo. Ibabaon ko na ng tuluyan ng karayom sa manikang basahan para mapatay ka! Ang patalim ko ibabaon ko sa katawan mo! Tay! Tay! Wala dito sa bahay si Itay. Kung hindi lang umuwi si Gamo, magpapatulong ako sa kanya sa paghanap kay Itay. Kung may dapat kang hinga ng tulong, walang iba kundi kami ni Diogo. Oo nga. Iisang katawan tayo ni Susa. Kaya tayo ang dapat magtulungan. Nasunod ko na ang utos niyo. Oo. Nakapag-alay ka na sa amin ng isang lalaki. Nabusog na kami sa puso ng lalaki. Kaya nagbalik ang dati mong anyo. At naging mas maganda ka pa kaysa dati. Yan ang lihim ng ating pagkatao, Rosella. Kapag nagutom kami, kukulubot ang iyong mukha at buong katawan. Tatanda ka. Pero kapag kami ay nabusog, lalo kang magiging maganda at kaakit-akit. Gaya ng gusto mo. Ang gusto ko, mawala kayo sa katawan ko. Rosella, habang buhay na kami nakadikit sa'yo. Kaya patuloy kang magiging sunod-sunuran sa amin. Habang buhay kang mag-aalay sa amin ng puso ng lalaki. Habang buhay kang magsasabog ng lagim. Ang ulo ko lalong kumikirot. Napatay ko na si Mara. Natanggal ko na rin ang karayom na nakatusok sa ulo ng manikang basahan na replika ng aking pagkatao. Pero pinahihirapan pa rin ako ng kulam. Maaaring totoo ang sinabi ni Mara bago siya nalagutan ng hininga. Inaasahan ko nang gaganti ka sa akin, Lino. Kaya nagsagawa na ako ng ritual, adorasyon para patayin mo man ako. Makakasama kita sa hukay. Kaya
ginamit ko ang kapangyarihan upang ang magiging kamatayan ko ay magiging katapas at morin. Tumalabas sa akin ang kapangyarihan ni Maura. Hindi na ako makabangon. Hindi na ako makagalaw. Hinang-hina ko. Nanlalabo na mga mata ko. Nangangapos na ang paghinga ko. Itay ko! Rosella, ilang araw nang nailibing ang itay mo. Wala nang saysay ang pagluha mo. Nag-iisa na ako sa buhay. Hindi ka nag-isa. Narito kami ni Joko. Makakasama mo kami ni Susa habang buhay. Mabuti pa mamatay na rin ako. Hindi naman kami papayag na mawala ka. Tama, dahil ang buhay mo ay buhay namin. At ang buhay namin ay buhay mo. Gusto ko lang mamatay. Kamangal! Ilang araw na kami hindi kumakain ni Joko. Nagugutom na kami. Nangulubot na naman ang balat ko. Ang mga kamay at braso ko. Ang mukha ko. Tumanda na naman ako. Kaya nga kumilos ka para magbalik uli ang iyong kabataan at ganda. Mag-alay ka uli sa amin ng puso ng lalaki. Hindi. Hindi maaaring hindi ka sumunod sa amin, Rosella. At kapag lalo kaming nagutom ni Susa, bibiktimahin namin ang lalaking malapit sa iyo. Sige mo. Sige mo. Sela, oo. Kapag hindi ka nagharap ng ibang lalaki, sige mo, ang bibiktimahin namin. Ano? Sasakmalin namin ang katawan niya. Hindi. Hindi. Nangatid din namin ang dibdib ni Gimo. Wag! Wag! Lalamunin namin ang kanyang puso. Ano, Rosella? Ang mga halimo sa iyong dibdib ang pumatay sa kalugar nating si Minyong? Oo, Gimo. Kaya nga kita tinawagan habang natutulog sila. Hindi ko agad inamin sa'yo sa utos na rin ng mga kampo ng dilim na nakadikit sa katawan ko. Mabuti, madali mong natutuhan ng paggamit ng cellphone na ibinigay ko sa'yo. Mga mamamatay tao pala ang mga halimo sa dibdib mo. Puso ng lalaki ang kanilang pagkain. Na kapag hindi mo na ibigay sa kanila, pahihirapan kanila. Oo, at patatandain. Kaya pala, nangulubot na naman kamo ang iyong balat. Nagmukha na naman nga ako matanda. Kaya nagtalukbong uli ako mula ulo hanggang paa. Talagang hindi dapat makita ng ibang tao ang itsura mong tumanda. At lalong hindi nila dapat makita ang mga halimaw sa aking dibdib. Dapat, Rosella. Kapag nakita ng ibang tao ang mga halimaw sa dibdib mo, malamang na manganib ang iyong buhay. Inay, aalis po muna ako. Saan ka pupunta, Gimo? Kina Rosella po. Hindi ka aalis. Inay, alam niyo naman po na matalik kong kaibigan si Rosella. May problema po siya at kailangan niya ng tulong. Hayaan mo ng ibang tumulong sa kanya para hindi malagay sa peligro ang buhay mo. Inay, Narinig ko ang pakikipag-usap mo kay Rosella sa telepono. Kaya alam ko ang misteryo at lagim na bumabalot sa kanyang pagkatao. hindi po gusto ni Rosella nangyari sa kanya, Inay. Problema niya na yun. Nagsosunod na po siya sa buhay.
At ako na lamang po ang maaasahan niyang makakatulong sa kanya. Gimo, may iba pa siyang mga kaibigan. Inay, hindi lang po kaibigan ang turing ko sa kanya. Ano? Mahal ko po si Rosella. Lalong hindi kita papayagang patuloy na makipagmabutihan sa kanya. Layuan mo si Rosella. Hinding-hindi ako papayag na patuloy mong mahalin ang isang babaeng may mga halimaw sa dibdib na pumapatay ng tao. Rosella, gumising ka. Gising. Ang dibdib ko. Masakit. Huwag ka nang magkunwaring natutulog, Rosella. Talagang pahihirapan ka namin para sundin mo ang aming utos. Mga halimaw. Umangon ka. Maghanap ka ng lalaki. Gutom na kami. Kailangan namin kumain ng puso ng lalaki. Kapag hindi ka kumilos, pagdating ni Gimo, papatayin namin agad siya. Wag. Maawa kayo sa kanya. Rosella! Wag niyo lang biktima yung sige mo. Ako na lang patayin niyo. Kainin ninyo ang puso ko. Patayin niyo na ako. Gimo, Ay, Inay, aalis ka? eh, Aalis ka nang walang paalam para puntahan si Rosella. hindi ko po siya kayang pabayaan. Ilalagay mo sa peligro ang buhay mo. Babaliwalain mo ang pag-aalala ng sariling magulang mo dahil lamang sa isang babaeng may mga halimaw sa dibdib. Sorry po, Inay. Gimo, kahit matagal lang yung maawang ama mo, hindi ako papayag na isubo mo sa peligro ang buhay mo. Sorry po. Gimo, pagbalik ka! Gimo! Miss, bilib naman ako sa'yo. Kababae mong tao. Naglalakad ka mag-isa sa 10 oras ng gabi. Sa ganitong lugar na madilim at walang ibang tao. Alam kong may makakatagpo ako dito tulad mo. Hindi ka ba natatakot sa akin? Hindi. Fold-upper ako. Rapist. Tulad mo ang kailangan ko. Ah, ganun ba? Ganyang palaban ka, halika. Ha? Magagawa mo sa akin ang lahat ng gusto mo. Talagang gagawin ko sa'yo lahat ng gusto ko dito sa dilim. Dito tayo. Dito kita ubaran habang pinapaliguan kita ng halik. Magagawa rin sa'yo ang lahat ng gusto ng mga halimaw sa dibdib ko. Lalaki, Ay, ano? ikaw ang titigaw sa aming gutom. Ano itong nasa magkabilang dibdib mo? Nakapangingilabot ng mga mukha. Mga halimaw. Tama ka, lalaki. Hindi. Mga halimaw kami. Nasasakmal sa katawan mo. Hindi. Wawak-wak sa dibdib mo. At lalamon sa iyong puso. Puso ng lalaki. Rosella, gusto mo bang tumikim ng puso ng tao? Ano bang iniiyak mo, Rosella? Oo nga. Nakauwi na tayo rito sa bahay. At nabusog na kami ni Jogo sa puso ng lalaki. Natigaw na ang gutom namin ni Susa. At nagbalik na ang iyong kabataan. Bata ka na uli. At magandang maganda. Kung hindi niyo lang ako tinakot, nabibiktimahin niyo sige mo. Hindi ako susunod sa utos niyo. Talagang papatayin namin siya. Kung hindi ka naghanap ng ibang lalaki, aming mabibiktima. Nakapanditiri ang ginagawa niyo pagpatay. Sinasakpan niyo ang katawan ng lalaki. Winawakwak niyo ang dibdib. Nilalamon ang puso. Halos bumaligtad ang sikmura ko sa ginagawa niyo.
Maaari mong pahirapan ka namin? Huwag lamang natin galawin, sige mo? Napakabuti mo namang kaibigan. Hindi lamang kaibigan para sa akin, sige mo. Mahal ko siya! Mahal na mahal ko, sige mo. Kaya pakiusap. Huwag niyo siyang bibiktimahin. Huwag niyo siyang papatayin. Pupuntahan sana kita dyan eh. Pero baka nagpapahinga ka na, kaya tinawagan na lang kita. Nakabala ko ba ang tulog mo? Hindi, Gimo. Kararating ko lang dito sa bahay nung tumawag ka. Umalis ka? Saan ka naman nagpunta? Naganap na naman ako ng biktima ng mga halimaw sa dibdib ko. Inilalagay mo sa panganib ang buhay mo para masunod lamang ang kahayukan ng mga halimaw sa dibdib mo. Wala akong magawa para tutulin sila. Kapag hindi ko sinunod ang kanilang utos, pati ikaw, bibiktimahin nila. Rosella, may paraan pa para hindi malagay sa peligro ang buhay mo sa tuwing mahahayok sa puso ng tao ang mga halimaw sa katawan mo. Gimo. Ako nang maghahanap ng magiging biktima ng mga halimaw sa dibdib mo. Mga halimaw. Rosella, huwag mo nang itago ang binigay sa iyo ni Gimo para magkatawagan kayo. Narinig namin ni Susa ang pakikipag-usap mo sa kanya. Nagkunwari lamang kami ni Jogo na natutulog. Susa. Choco. Rosella, wala ka namang dapat ilihim sa amin. Sang-ayon kami sa mungkahi sa iyo ni Gimo. Payag kami na siya ang maghanap ng lalaking aming magiging biktima. Huwag lamang siyang magkakamali. Tiyakin lamang niya na lalaki ang iaalay niya sa amin. Sapagkat puso lang ng lalaki ang makatitigaw sa aming kagutuman. At puso ng lalaki lamang ang lalong makakapagpapagsik sa aming kapangyarihan. Mga halimaw, kung puso ng isang lalaki ang kalakasan nyo, anong inyong kahinaan? Hindi mo na dapat pang malaman. Kami lang ang nakakaalam. Kayo na rin ang nagsabi na iisang katawan tayo. Iisang buhay. Ang kamatayan nyo ay aking kamatayan. Totoo. Kaya dapat kang maging maingat at maging kami. Dahil isang pagkakamali lang ng sino man sa atin ay mangangahulugan ng ating kamatayan. Tao po! Tao po! Tao po! Magandang gabi po. Kayo ba si Aling Perla? Ako nga. Ako si Emil, taga Maynila. Kararating ko lang ho dito sa probinsya nyo. Anong may paglilingkod ko sa'yo? Ginabi ho kasi ako sa biyahe. Naghahanap po ako ng matutuluyan. Meron nung nakapagsabi sa akin na meron daw kayong alam na mga bahay na pinarerentahan dito sa lugar na ito. May mga nakatira na sa mga bahay na alam kong pinauupahan. Kahit to bed space lang, yung panlalaki. Wala akong alam na nagpapaupa ng bed space para sa mga lalaki. May alam po ako, Inay. Gimo, mabutit umuwi ka na. Ay, hindi na po ako tumuloy kina Rosella dahil gabi na. Narinig ko po ang pag-uusap ninyo ng lalaking ito at ang problema niya. Oo nga, kaibigan. Saan ba may bed space dito? Tuturo ko sa'yo. Sumama ka sa akin. Gimo, Pag naituro ko na sa kanyang matitirhan niya, uuwi na rin po ako agad, Inay. Salamat, kaibigan. Talagang kailangan kong makakita ng matitiran. Takot akong matulog kung saan-saan lang eh. Kahit na lalaki ako.
Dito na lamang tayo, kaibigan. Ha? Kaibigan, wala namang mga bahay dito. Tsaka ang dilim. Saan dito meron pwedeng matiran? Uy, bakit dumampot ka ng kapirasong kahoy? Sorry, kaibigan. Ha? Sorry! Uy. Dito sa likod ng mga talahib. Dito ko ilalagay ang walang malay na lalaking ito. Yan. At ngayon, tatawagan ko na si Rosella. Asan ba yung cellphone ko? Hello, Kimo? Hello, Rosella. May lalaki na akong maialay sa mga halimo sa iyong dibdib. Nasaan ka? Dito sa bukana ng gubat. Sa tabi ng puno ng mangga sa mga talahib. Pupunta kami dyan. Magmadali kayo, Rosella. Dapat makarating kayo rito bago magkamali ang lalaking ito na magiging biktima ng mga halimo sa dibdib mo. Magmadali ka, Rosella. Gutom na kami ni Susa. Ito na nga, oh. Tumatakbo na nga ako, mga halimaw. Sa gutom namin ni Jogo, pagdating namin sa kinaroroonan ng aming biktima, sasakmalin kagad namin ang kanyang katawan. Wawakukin agad ng matatalas naming pangil ang kanyang dibdib. Lalamunin agad namin ang kanyang puso. Pero huwag magkakamali si Kimo. Nalilangin kami ni Susa. Sino mang manlililang sa amin ni Jogo ay parurusahan agad namin ang malagim na kamatayan. Kapag nagkamali ang lalaking ito, papaluin ko na ng uli ng kahoy sa ulo. Gimo! Rosella? Nasaan ka? Dito, Rosella. Sa likod ng mga talahib. Nasaan na? Nasaan yung lalaking iaalay mo sa mga halimaw? Eto, narito. Nakabulagta siya. Nawalan siya ng malay nang paluin ko sa ulo kanina. Lumapit ka na sa kanya, Rosella. Oo. Sakmalin na natin ang katawan niya, Jogo. Oo, Susa. Wawasakin na natin ang dibdib ng lalaki. Lamunin na natin ang kanyang puso. Gimo, Rosella? parang gustong bumaligtad ng sikmura ko sa ginagawang pagkain ng mga halimaw sa puso ng lalaking biktima nila. Sandali lamang. Nagawa agad nilang lamunin ang puso ng lalaking walang malay. Ha? Ano ito? Ano to? Nangyayari sa akin. Nahihilo ko. Ako rin. Nagdidilim din ang paningin ko. Tandaan ito, Jogo. Na hindi puso ng lalaki ang kinain natin. Puso ng babae. Babae? Babae ang inialay sa atin ni Gimo. Mga halimaw, lalaki ang inalay ko sa inyo. Hindi. Puso ng babae ang nakain namin. Nalason kami. Rosella? Gimo, Bakit kayo mayakap sa akin? hindi ko mapigil ang mga kamay ko. Nakusang yumakap sa'yo. Gimo, hindi na si Rosella ang nagpapagalaw sa katawan niya. Pinakilos na ang katawan niya ng aming kapangyarihan dahil sa panliling lang mo sa amin. Mga halimaw! Puso ng lalaki ang nakabubusog sa amin at nakapagpapalakas ng aming kapangyarihan. Ang puso ng babae naman. Ang puso ng babae ang nakakalason sa amin. Hindi ko alam. Pagbabayaran mo ang panlilinlang mo sa amin, Gimo. Bago kami mamatay, sasakmalin namin ang katawan mo. Hindi. Huwag! Hawak ko kailangan ng
poder mo. Pangawan niyo na. Huwag! Mga halimaw! Huwag! Kunin namin ang iyong puso. Huwag! Gimo, anak ko. Patay rin si Rosella nang may mga halimaw pala sa kanyang magkabilang dibdib. Kung nakinig ka lamang sa akin, Gimo, hindi ka mapapahamak. Hindi ka magiging biktima Mga dibdib nila. ng mga halimaw sa dibdib ni Rosella. Kung kalikasan ng mga halimaw na magsabog ng lagim upang lalong maging mabagsik ang kanilang kapangyarihan. May paraan din ang kalikasan upang wakasan ang buhay ng mga mapinsanang halimaw. Dito natatapos ang ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang mga halimaw sa dibdib ni Rosella. Sa isa na naman gabi ng lagi.